The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na naaalala ang kanyang pakikipaglaro ng tagu-taguan nung siya ay bata pa. Kung saan may nakita itong kakaibang nilalang sa kanyang pinagtataguan. Ako po si Angelo at ang aking kwento ay nagsimula nung bata pa ako. Hindi ko malilimutan ang naganap sa mga gabing nakikipaglaro ako sa aking mga kababatang sina Benben at Cholo nang may madiskubre kaming isang abandonadong gusali. Luma na ito at pinamumugaran na ng mga talahib at damo ang paligid nito. At ang likuran naman ay masukal na tipong gubat na. Ito ang aming ginawang mistulang playground at naglibot-libot kami dito. Dahil probinsya ito, ay hindi kami natakot na baka may mga pulubing nakatira dito. Nagkatakutan kami habang nag-iikot-ikot at nasabi namin na baka hindi mga tao ang nakatira dito, kundi mga maligno. Bilang pagpapakita ng tapang, naisip namin na maglaro ng tagu-taguan ng gabi para hindi kami matawag na mga duwag. Habang nagpapalipas ng gabi, ay naisipan ni Benben na umuwi din agad dahil baka hanapin kami ng aming mga magulang. Biniro ko siya na baka naduduwag lang siya kaya gusto na niyang umuwi agad. Pumayag din si Benben ngunit 3 laro lang daw kami. Naunang maging taya si Cholo at nahuli niya agad si Benben. Ako naman ay nahuli ni Benben kaya ako ang huling naging taya. Habang nagbibilang ako, ay nakarinig ako ng tila naglalakad, ngunit hindi tunog ng tao ang mga hakbang nito. Pagsilip ko sa pasilyo, ay nanigas ang aking katawan. Nakaaninag ako ng tila malaking hugis na papalapit ng papalapit sa akin. Sakto pang namamatay-matay ang aking flashlight, kaya hindi ko ito matutok ng maayos. Nang malapit na ito, ay nakita kong parang isa itong aso. Napasigaw ako sa takot at tumakbo pa uwi. Habang tumatakbo ako, ay nakita ko si Benben at Cholo sa labas ng gusali at pinagtatawanan ako. Ngunit nagulat sila dahil nilagpasan ko lang sila. Pinakalma nila ako hanggang ipiniliwanag ko sa kanila ang nangyari. Tinawanan ako ni Cholo at sabi ni Benben na kinarma ako sa aking pananakot. Mula noon ay sinabi kong hindi na ako makikipaglaro sa kanila sa abandonadong gusaling iyon. Ngunit ginawa nila itong dahilan para ako ay asarin palagi at tawaging isang duwag. Hanggang isang araw ay pumayag na ako bumalik sa lugar na iyon. Habang papunta kami, ay sinabi ko sa kanila na nagpaalam na ako sa aking nakakatandang kapatid kung saan kami pupunta para masundo kami kapag gabi na. Lalo lang nila akong inasar at tinakot ko silang may maligno ditong nakatira ayon sa mga matatanda. Hindi nila pinansin ang mga kwento ko at nagsimula na kaming magtaguan ulit ng magdilim na. Naisipan kong magtago sa may buka ng kwarto lang para madali akong mahuli ni Cholo at matapos na agad ang laro. Ngunit habang nakatago ay may napansin akong kakaiba. Ako ay nagtago sa likod ng isang lumang kabinet, ngunit naaaninag kong may kakaibang hugis ng anino ang dumaan sa hallway. Ito ay anyo ng isang malaking aso tulad ng aking nakita nung nakaraan. Ang kinatakot ko pa ay dahan-dahan itong pumasok sa aking tinataguang kwarto.
Tahimik akong gumapang para magtago sa ilalim ng isang lamesa. Mas nakita ko ang nakakahilakbot na itsura nitong itim na itim ang balat at nanlilisik na mapulang mga mata. Maya-maya ay tumalon ito sa ibabaw ng lamesa at nang umalis ito ay kumaripas na ako ng takbo. Nagmamadali akong hanapin sina Benben at Cholo para makauwi na. Ayon sa aking mga naririnig sa matatanda, ang nakita ko ay isang sigbin. May kakayahan daw itong maglaho kaya hindi ito basta-basta makikita. Saktong nakita ko si Cholo habang papalabas ako. Agad kong tinanong kung nahanap na ba nito si Benben at kailangan na naming umalis agad dahil nakita ko ulit ang sigbin. Tinatawanan ako ni Cholo nang bigla naming marinig na sumigaw ng malakas si Benben. Tumakbo agad kami para puntahan ito. Ang tanging nadatnan namin ay ang flashlight nito at mga patak ng dugo na nasa sahig. Nagsagutan pa kami ni Cholo kung susundan ba namin ang mga bakas ni Benben o kung hihingi kami ng tulong sa aming mga magulang. Habang nag-uusap kami, ay muling sumigaw si Benben. Naisip namin na baka mapano na si Benben kung maghihintay pa kami ng tulong. Dahan-dahan kaming pumunta sa kwarto kung saan namin narinig si Benben na sumigaw. Pagpasok namin ay naabutan namin si Benben sa sulok at puno ng galos at kalmot sa katawan. Habang papalapit kami kay Benben para tulungan siya, ay nakarinig kami ng tila pag-angin ng isang aso. Unti-unting lumingon si Benben at naaninag namin ni Cholo ang malaking bunganga ng sigbin at nilamon ang ulo ni Benben. Kumaripas kami ng takbo ni Cholo palabas. Naririnig namin ang paghabol sa amin ng sigbin sa pasilyo ng abandonadong gusali. Saktong paglabas namin ni Cholo ay natanaw namin ang aming mga magulang na pinaghahanap na kami. Paglingon namin ay nakahinto lang ang sigbin sa pintuan ng gusali na tila hindi makalabas at dahan-dahan itong naglaho sa aming paningin. Ipiniliwanag namin sa aming mga magulang ang nangyari, ngunit hindi sila agad naniwala. Hinalughog nila ang abandonadong gusali para hanapin si Benben at ang sigbin, ngunit ang tanging nakita lang nila ay ang mga bakas ng dugo sa kwarto kung saan namin huling nakita si Benben. Ayon sa mga pulis, ay pinaghahanapan nila ang katawan ni Benben, ngunit mismong mga magulang nito ay naniwala na sa aming kwento. Matagal na daw nilang nirereklamo ang abandonadong gusali dahil sa panganib na pwedeng idulot nito. Ang sigbin kasi ay isang malignong nangunguha ng mga bata at nakatira sa madidilim na lugar. Kadalasan ay mayaman daw ang amo ng mga ito at posibleng ang namatay na may-ari ng abandonadong gusali ang amo ng aking nakitang sigbin. Simula nun ay hindi na kami lumabas pa tuwing gabi para maglaro. Kahit ibang mga bata sa amin ay pinagbawalan ng puntahan ang lugar na iyon dahil hindi natin alam na baka may sigbin na palang magpapakita habang tayo ay naglalaro ng tagu-taguan.